Iyon and start regarding mga kalapida, mga bossing. Mga bossing, magandang gabi. Welcome sa isa na reaction video, mga bossing. So, react tayo tungkol dito sa Pinoy Henyo o Pinoy Obob. Okay, galing yung video kay L Friendly Reminder. Actually, eto isa sa mga content creator na nakita ko na maganda mag-content. May laman mag-content, ayun, wala akong masabi. Hindi siya tae content na katulad nung iba, 'di ba? Na makapag-share lang or makapagturo lang entitled na sila sa anong tawag dito, entitled na sila sa ginagawa nila sa buhay. Akala mo ang tataas na nila, eh, dahil naging influencer sila, 'di ba? Eto yung isa sa napanood ko na sasabihin din niya kung ano yung secret, okey? Play natin. Daw ang Pinoy o mababa ang IQ at nabilong daw tayo sa low average IQ classification. Sa sasabihin ko, pwedeng matriggered ka, pero pwede ding may ma-realize ka. And I will make sure that by the end of this video, tataas ang IQ mo sa isi-share ko. So ayon sa World Population Reviews 2023 report, out of 199 countries, nasa pang 111th tayo. Uy, angel number naman yun ha. Swerte dapat yun. Pero ba't parang minamalas tayo? Anyways, ang low average daw ay nasa 80 to 89. Then ang score natin ay nasa 81.64. Muntik pang maging palakula. Pero may isang bagay na di gaanong napapansin ng karamihan na malaking dahilan na bakit kulelat ang Pinoy sa ganitong bagay. And to tell you Bakit nga ba? honestly, factor ang araw-araw nating pag-uugali sa kapwa natin. Bakit nga ba mababa ang score natin? Ano ang mga bagay na pwedeng magpa-improve sa atin? Gaano nga ba Eto truth hurts, may mga masasapol dito na vlogger. May mga masasapol dito na vlogger, bato-bato sa langit, eh, bahala kayo sa buhay niyo. Bato-bato sa langit, kupal kayo mga bossing, 'di ba? Okey, play. ka-big deal ang usaping ito? Tama nga lang ba na tawagin tayong bobo? Well, sabi nga nila, matuto ka sa may mas napatunayan sa'yo. Sino nga ba ang top Matuto ka sa may mga mas napatunayan sa'yo, 'di ba? Yun naman yun ang dapat gawin, aralin, 'di ba? Kasi pinagdaanan na nila yun, 'di ba? Kaya nga kung mali, hindi yan lang matuto, dahil sa magaling. 'Pag nakita mo mali, puwede mong 'wag gayahin kasi puwede kang ma-discarril din, 'di ba? Tuloy. one na may pinakamataas na IQ sa buong mundo? Walang iba kundi ang mga Japanese na may average IQ score na 106.48. Sumusunod ang Taiwan, Singapore, Hong Kong, and China. Aba, katabi lang natin sila pero di pa tayo pinakopya. Pero sige, since sila naman ang Mahirap tayong pakopyahin. Japanese yung salita tsaka yung sulat tsaka Chinese. So, hindi din natin maintindihan kaya hindi natin makopya. So, sa ibang paraan na lang yung kokopyahin natin, tuloy. matataas, ano Joke nga ba lang po muna yun, ang joke. basihan ng score ng mga bansa? Reports suggest that average IQ reflect the quality education and resources available in a country. Faktor ang kahirapan, mababang nutrisyon at mababang educational system. Well, tumpak tama naman talaga, pero may napapansin ako na pwedeng isang faktor na wala sa mga nabanggit. Ito ay base lang naman sa malawak na pag-oobserba ha. Mostly sa top 5 na nabanggit na bansa ay napuntahan ko na rin kasi. At may napansin ako na pagkakapareho nila na wala sa ating mga Pilipino. Ano yun? Ganito kasimple kasi yan. Observing the mindset of top achievers is one of the keys to achieve din kung anong meron sila. Di ba? Parang ganito. Yes, correct. If gusto nating maging effective na negosyante, di ba ina-adapt natin ang mindset ng mga inject? Kasi may mindset sila na effective naman talaga. Kaya nga madami sa kanila successful na negosyante. So kung basihan sa IQ, top 1 si Japan, ano nga ba ang meron sa Japanese na pwede nating ma-adapt? Eto Yakuza! Hindi. Yakuza, meron dun ganun daliri, Hindi, tuloy, na, sasabihin ko na, yun ay humility. Mata Okay, mga vloggers, anong sinabi? Humility. Putang inang iba kasi diyan, akala mo hindi pa nga umaabot ng 50,000 yung subscriber nila. Akala mo kung sino na, akala mo tingin nila sa sarili nila Diyos at sila lang yung sobrang entitled, 'di ba? Ta's yung iba naman, putang ina kung makapag-utos, akala mo kung sino, 'di ba? Hindi na tayo magpapangalan dito sa video na 'to.
Kasi dahil ano, para hindi naman 'to masira si ano, si L-friendly kasi siya ay friendly, kaya L-friendly siya. Tuloy. Taas o mababa man ang posisyon mo ay di pa rin mawawala sa kanila ang pagpapakumbaba at marespeto. Sa kabilang banda, madami sa ating mga Pinoy ang too proud. Now, because of this, we are lazy to learn. Dahil feeling natin lagi tayong magaling at mas matalino. Madalas na pagkakamalan pa nating pagiging matalino ang diskarting panlalamang. At Ayan, tinamaan diyan sila ano, yung kabila naman ay okey. Ano ba, magne-name drop ako? Oh, halimbawa sila Chichester, ta's sila ano, Boss Parak, sila pangalan 'to, sila Ato. Tapos tatamaan naman nila sa kabila sila Miano, sila basta yung mga coach-coach diyan, 'di ba, mga coach kuno, tuloy. So, yun yung sinasabi nito na humility wala putang ina, eh, kailangan mag-name drop, 'di name drop tayo, tuloy. saklap niyan, proud pa tayo dahil madiskarte daw tayo. Laging puno ang baso natin kaya walang space na para mas matuto ng bago. At uso sa atin ang smart shaming. Pansin mo kapag may isi-share kang idea or information, sasagutin ka ng, eh di ikaw na. Muntik kong maibuga. Madalas akong ma-smart shaming. Eh di wow. We, di nga. Nauuso ang smart shaming sa atin. Kaya madami nagsettle na lang maging bobo para di makantsawan eh. Alam mo yung parang ayaw natin makipag-usap sa mas magaling at mas Kaya nga yun sinasabi ko, 'di ba, eh, di kayo na lang ang matalino. Ayun na sa inyo na lahat ng talino ng mundo. Iyon yun, kasi nakikita natin ganun yung tingin nila sa sarili nila, 'di ba? It's a privilege. It's an honor. Fuck you. may alam sa atin. Bakit? Because we are too proud. Meron pa nga kapag ang ibang bagay na narinig natin ay paulit-ulit, nagre-react agad tayo na alam ko na yan. Well, in fact, magkaiba ang narinig sa alam. Please don't get me wrong, friend. Ang pinupunto ko lang naman may nakasanayan tayong mga pag-uugali na umahadlang sa atin para mas matuto. Yun ang lack of humility. Dahil kung Yes. mapagmataas ka, Yun yung eto, kita niyo ang sarap pakinggan, 'di ba? Hindi siya toxic. Naging toxic ako. Ako yung nagpasok ng toxic sa content niya. Yung pagne-name drop ko, toxicity yun. Ah, yun po yung mga 'wag niyong gagayahin. Pero yung sinasabi niya, ang sarap pakinggan, humility, 'di ba? Yung baso mo, 'wag 'wag mong apawin, 'di ba? Para lagi siyang madagdagan, 'di ba? May matututunan kayo lagi. So, hindi porket ikaw, nandun ka na sa tugatog, akala mo, alam mo na lahat. Utot ka, tae. hindi magbubukas ang iyong kaisipan. At kapag sarado yan, di malalagyan ng laman. Because we are too proud. Pagtatanungin mo, proud of what? Ito pa practice ng mga Proud of fame. Mga fame whore, tuloy. nasa top 5 highest IQ, Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong, and China, they have the culture of bowing. I know, not all of them ginagawa yun regularly, pero they have the culture and embedded up to this present generation na ang pagbow ay symbol ng respect and humility. Remember, my friend, Remember, my friend, dito pa lang sa atin yung pagmamano, actually nakalimutan na ng mga kabataan yan. Pagmamano pa lang, yung sign of respect na ginagawa natin nung bata tayo or nung kami, 'di ba? Kadalasan ngayon mga kabataan, dadaan-daanan ka na lang, wala ng good evening po, wala ng ano, wala ng ano, basta dedma lang, 'di ba? Tangina ng mga kupal 'to, mga ano na 'to, friend, true humility is staying teachable regardless of how much you already know. Well, just a friendly reminder. 'di ba? So yun lang, sana may natutunan tayo, 'di ba? Humility, humility, humility. Yun yung kailangan ng bansa natin, 'di ba? Ta's gayahin natin sila kung paano sila para less bobo. Humility, dagdag laman sa baso, talino, tanga, angat kayo. Barok lang, 'no? And stop recording mga kalapit. Maraming salamat po, subscribe and like.